Pinagpalang araw sa lahat, ako ang inyong gurong kachikahan, kakwentuhan, karamay at kasama sa kaalaman, Ginoong Crispy. Alam ko na minsan ka nang nagmahal at minsan na ring nasaktan. At ang iba paulit-ulit na nasaktan. Yung iba dyan, habi na ang masaktan. Gayunpaman, tandaan mo, walang nagmahal nang hindi nasaktan. Muli ay gawin nating makabuluhan ang inyong araw dito lang sa Crispy Talks. Na lagi nagpapaalala na huwag mong hahayaan na lilipas ang araw na wala kang matututuhan. Ating dagdagan ang iyong kaalaman tungkol sa pananaliksik. Pag-usapan natin ang nilalaman ng Kabanata 1. Marami na tayong napag-usapan at marami na tayong natalakay patungkol sa pananaliksik. Nandiyan na pag-usapan natin kamakailan ang pagbuo ng konseptong papel. Ang konseptong papel ang siyang nagsisilbing proposal sa gagawin na iyong pananaliksik. Ngayon ay ating pag-usapan ang Kabanata 1 at ang nilalaman nito. Ang Kabanata 1 ay tumutukoy sa ang suliranin at ang kaligiran-to. Unang bahagi ng Kabanata 1 ay ang panimula o introduksyon, sa iba naman ay rasyonale. Ito ay isang maikling talatang kinapapalooban ng pangkalahatang pagtalakay ng paksa. Dito tinatalakay ang mga sagot sa tanong na ano at bakit. Ano ba ang tungkol sa iyong pinag-aaralang paksa at bakit kailangan pa itong pag-aralan? So narito yung modelong inverted pyramid, halimbawa ng pagsulat ng panimula ng pananaliksik. Sa umpisa ay isulat mo ang paksang pangungusap. Pangalawa, sumunod naman ang kaisipang magbibigay ng suporta sa paksang napili at kinakailangan din na maghanap ka ng kaugnay na literatura mula sa banyagang pag-aaral at maghanap ka din ng mga kaugnay na literatura mula sa lokal na pag-aaral. At importante din na humanap din ng mga kaugnay na literatura na maaaring sa mga e-journals na mas lalong makakapagpatibay ng gawaing pananaliksik. Mahalagang sambitin din ang kahalagahan ng pag-aaral ng napiling paksa at sa huli ay huwag kalimutan ang pangkalahatan at tiyak na layunin ng pag-aaral. Matapos sa isulat ang iyong panimula o rasyonal, ay kinakailangan ay maghanap ka ng mga kaugnay na literatura at pag-aaral. So, sa bahagi naman ito ng Kabanata 1, kailangan yung mga nabasa na pag-aralan ng mananaliksik na akda, artikulo na may kaugnayan sa kapareho ng ilang aspekto ng iyong pag-aaral ay nabasa mo buhat sa libro, pahayagan, magazine, journal, at iba pang katulad na uri ng mga thesis o disertasyon. Narito ang halimbawa ng mga kaugnay na literatura. Pag sinabing literatura, ito ay kaiba sa tinatawag na pag-aaral. Ang literatura ay mga akda, artikulo, pahayagan, journal, magazine, mga libro at bagay, nabanggit ko na yung pahayagan ay tumutukoy sa dyaryo. At ang halimbawa naman ng kaugnay na pag-aaral ay thesis at disertasyon. Napakahalaga na ang hahanapin nating kaugnay na pag-aaral at literatura ay 10 taon lamang. Kapag higit sa 10 taon ang ating nahanap ay huwag na nating isama sapagkat minumungkahi na ang hahanapin nating literatura at pag-aaral ay 10 taon mula sa taon na pinag-aaralan mo. Baga, halimbawa ngayon ay 24. So, dapat ang pinaka matanda na literatura ay 2014. No? Huwag kang hahanap ng literatura at pag-aaral na 2013. Kailangan 10 years lang yung hahanapin mo. At napakahalaga din na sa paggawa ng kaugnay na literatura at pag-aaral ay gawin nating thematic, no, ayon sa variable ng iyong ginagawang pag-aaral. Una, kailangan makagawa tayo ng panimula o introduction, sa iba ay rasyonal. Pangalawa ay mga kaugnay na literatura at pag-aaral.
At doon natin isusunod yung pagpapahayag ng suliranin. Sa research nyo, ito ay statement of the problem. Sa bahagi ito nakalagay ang sanhi o layunin kung bakit isinasagawa ang pag-aaral. Tinutukoy rin dito ang mga pangunahing suliranin na nasa anyong patanong. Ito ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng pananaliksik. Ito ang focus o sentro ng pag-aaral. Diba, gaya nga ng sinabi ko sa pagtalakay natin sa paggawa ng layunin, dito, no, yung layon at hikain na nais mong masagot, at dito iikot ang iyong pananaliksik. Sabi nga, ito ang pinakapuso ng isang pananaliksik kasi ito ang focus o sentro ng pag-aaral. Halimbawa, ang pag-aaral ito ay may layuning mabatid ang antas ng pagtanggap sa paggamit sa disenyong rubrics bilang pamantayan sa pagmamarka sa mga piling gawain sa Pilipino ng mga guro sa University of Rizal System, no? Taong pang-akademiko 2014-2015. So, sa paggawa ng layunin, may mga layunin na dapat masagot. Sabi nga, ito'y nasa patanong. Halimbawa, ano ang profile ng respondente ayon sa edad, kasarian, katayuan sa buhay, bilang ng taon sa pagtuturo, at kwalipikasyong edukasyonal? Pangalawa, ano ang antas ng pagtanggap sa paggamit ng rubrics bilang pamantayan sa pagmamarka sa mga piling gawain sa Pilipino ng mga guro sa University of Rizal ayon sa edad, kasarian, bilang ng taon sa pagtuturo, kwalipikasyong edukasyonal batay sa disenyo, kalinawang kaangkupan at kasangkapan? Maliban sa pinaka kabuang layunin ay meron tayong mga tiyak na layunin na sasagutin. So yun yung tinatawag nating pagpapahayag ng suliranin. Makatapos na makagawa na tayo ng pagpapahayag ng suliranin, ay gagawa naman tayo ng batayang konseptual o kaya naman ay theoretical na pag-aaral. So sa mga nakaraang talakayan din natin, ipinaliwanag natin ang pinagkaiba ng batayang konseptual at theoretical na balangkas. So nakasaad sa teorya o konsepto pagbabatay ng pag-aaral, sa teorya o konsepto rin, inaangkla ng mananaliksik ang sariling pagtingin sa paksang pinag-aaralan, gayon din ang ideyang dapat palitawin sa ginawang pananaliksik. So sa nakaraan, di ba, tinalakay natin ang batayang konseptual at ang theoretical na balangkas. Ito sa theoretical, sa theory, kahit yan ay matagal ng panahon, 1990 pa yan, pwede nating gamitin. Ang batayang konseptual naman, karaniwan yan yung paradigma ng pag-aaral, kung paano natin na gagawin ang isang pananaliksik. At syempre, sabi nga, inaangkla natin, no? Inaangkla ng mananaliksik ang sariling pagtingin sa paksang pinag-aaralan. At panglima, na bahagi ng kabanata 1 ay yung saklaw at limitasyon ng pag-aaral. Dito nakasaad ang lawak at limitasyon ng pinag-aaralan. Naglalaman ang bahaging ito ng tiyak na bilang na mga kasangkot sa pag-aaral, tiyak na lugar at hangganan ng kanyang paksang tatalakayin sa pananaliksik, pati na ang tiyak na panahong pag-aaral. Kaya nga pwedeng maging basehan natin sino ang magiging respondente, saang lugar gaganapin, kailan, at anong taon. So kapag yan ay nasagot na natin, ay nagawa na natin ang saklaw at delimitasyon. Halimbawa, ang saklaw ng pag-aaral ay limitado lamang sa pagbatid sa antas ng pagtanggap sa paggamit ng dinisenyong rubric bilang pamantayan sa pagmamarka sa mga piling gawain sa Pilipino ng mga guro sa University of Rizal taong pang-akademiko 2014-2015. Ang pag-aaral na ito ay sinasagawa sa iba't ibang campus ng University of Rizal na may kursong edukasyon. Ang katanungan ay limitado lamang tulad ng profile ng tagatugon ayon sa edad, kasarian, bilang ng taon sa pagtuturo at kwalipikasyong edukasyonal batay sa kategorya ng rubric tulad ng disenyo, kalinawang kaangkupan at kasapatan. Kaya nga, tandaan nyo, kailangan masagot natin yung yung pag-aaral, sino yung sasagot, saang lugar, at kailan, hanggang kailan, gaya ng nasulat dito, anong taon. At ang panghuling bahagi ng Kabanata 1 ay ang pagbibigay kahulugan sa mga katawagan o terminolohiya.
binibigyan ng kahulugan ng mga salitang mahalaga o pili na ginamit sa pananaliksik. Tandaan nyo, sa pagbibigay ng kahulugan sa katawagan o terminolohiya, meron tayong dalawang uri ng pagpapakahulugan. Ang leksikal, konseptual, yan ay hango sa diksyonary, at operasyonal na pagpapakahulugan o konotatibong kahulugan o kung paano ginamit ito sa pananaliksik. Makatutulong ang pagpapakahulugan sa mga salitang nakapaloob sa mga pamagat upang lalong maintindihan ang pananaliksik at magsisilbing gabay ng mga mambabasa. So halimbawa, ito ang pamagat, ningas ng sulo ng mga natatanging gurong D major sa Filipino sa maalong dagat na pagtuturo nila Canlale, 2013. Sa leksikal o konseptual na definisyon, ibig sabihin ito'y galing sa dictionary, literal na kahulugan, ningas ng sulo, nangangahulugang maningning na silab, apoy ng ilaw. Kapag naman sinabing operasyonal na pagpapakahulugan kung paano ginamit sa pananaliksik, pinakamahusay na mga katangian, kaalaman at mga salik na nakapag-impluensya sa epektibo, ekspertong pagtuturo ng mga kabalikat na D-major sa Pilipino na may iba't ibang specialization. So mapapansin nyo, kailangan ay mabigyan ng kahulugan yung mga termino na gagamitin natin sa pananaliksik upang hindi magkaroon ng kalituhan at makita kung paano ginamit yung mga salita na inilagay natin doon. Siyempre, mga piling salita lang yan. Hindi naman lahat ng salita na ilalagay nyo. Alright, yan ang nilalaman ng Kabanata 1. Sana ay magkaroon ka ng ideya kung paano isulat o ano ang nilalaman ng Kabanata 1 at paano isusulat ito. Una, panimula o introduction, rasyonal. Pangalawa ay mga kaugnay na literatura at pag-aaral. Pangatlo, pagpapahayag ng suliranin. Pang-apat ay batayang konseptual o kaya naman ay theoretical na pag-aaral. Pang-lima, saklaw at limitasyon ng pag-aaral. At pang-anim ay ang pagbibigay kahulugan sa mga katawagan o terminolohiya. At sana may natutunan ka ngayong araw na ito at ang isang salita na iiwan ko ay talulot. Ano nga ba ang talulot? So, kung mayroon kang kaalaman at nais mong saliksikin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng talulot, ay i-comment mo lang dito sa ating podcast para sa susunod na ating talakayan, usapan ay mabanggit natin, mapag-usapan natin yan. Alright? Maraming salamat sa iyong pagkikinig at sana naging makabuluhan ang iyong pakikinig sa podcast na ito at hindi natapos ang araw na mayroong kang natutuhan. Dito lang yan sa Crispy Talks. Muli, ako ang inyong gurong katsikahan, kakwentuhan, karamay at kasama sa kaalaman, Ginoong Crispy.